Hi, good morning. So for today's video, ano ba? Ano bang gagawin natin Happy today? Snow Day! Yun. Sa inyo! Officially, nag-declare nga ng snow day ngayon dito sa Mississauga kasi yesterday nga may forecast nga na between 10 to 20 cm na snowfall. So last night, nag-start na nga siya and then kanina, yun, lumabas si Jamie, nakita nga niya na sobrang taas nga ng snow. So siguro mamaya, subukan na natin lumabas para ipakita ko nga sa inyo kung gaano kataas ba yung snow. So ngayon, ayun, biglaan, yun, nagpa-breakfast si Madam. Buti na lang ang pasok ko mamaya pang 12. So, Oo. ihahatid mo ko. Siyempre. Tingnan natin. Tingnan mo nga. Ayan, makikita kasi dito. Ayan o. Sobrang taas ng snow. So, tingnan natin mamaya kung ma-clear out na yung kalsada. Okay, kain na. So, kanina nga, nagpaalam na nga rin ako na hindi ako papasok. Kasi actually, meron pa akong 4 na vacation off na carried over from last year. So, kailangan ko siya gamitin on or before matapos yung March. So, ginamit ko na nga ngayon yung isa. Kasi yun nga, mataas yung snow sa labas. So, syempre, iwas tayo sa disgrasya. So, for today, ito yung breakfast natin. Yan, 2 itlog, isang sausage, tapos hotdog, then kanin. Then yung mga bata, French toast. Kasi for the past how many days, puro cereals na yung kinakain nila. So ngayon, para maiba naman, French toast. And ito, say ito. French toast. Ha? Toast and eggs. Ito, pinabili ni Jamie kahapon. Panghasa ng kutsilyo. Kasi kahapon, may nakita kami na naka-sale na, lababoy yun, di ba? Sa No Frills. Mura siya, para nasa $14, tas ang laki-laki na niya. Pero problema nga namin, hindi siya naka-chop. And yung nahihirapan nga kaming putulin yung mga baboy, especially kapag medyo mabigat. Dahil hindi na ganun katalim yung kutsilyo namin. Kaya ito, bumili siya. So, tumalim ba? Siguro. And then kahapon, ito, pinagluto ako ng asawa ko. Kasi nag-crave ako ng adobo. Pero hindi ko naman alam na sa akin niya ipapaluto. Siyempre kasi masasarap ka mag-adobo. Talaga ba? Oo. Di ba nagustuhan ng mga bata? Pero mukhang pang 1 linggong ulam namin to. Dahil sabi nga ni JJ, adobo overload daw to. Dahil sobrang dami. Daming recado. Oo, chicken, pork, ano pa ba? Gizzard, Chicken, pork, tsaka liver. With eggs. Oh, yun nga. Kaya halos di na magkasya doon sa lutuan namin kahapon. Yun, so 1 linggo kami mag-aadobo. Okay lang. Di ba sinasabi naman nila sa adobo, patagal ng patagal, pasarap na pasarap. Ayan. Nag-winter boots na tayo. So, labas lang tayo sandali. Tingnan natin kung nalinis na yung kalsada. And kung kailangan natin linisin sa sasakyan. Ano? So, mataas pala. Ayan, hindi pa nalilinis yung kalye. Balik din ang yelo yung sasakyan. Hindi ko alam kung paano kami lalabas mamaya. Yun, kasi ito, yun, tambak pa rin yung mga yelo. Yan yung kalye. Yan, di pa rin nalilinis. Pero yung asawa ko kasi may pasok. Yan, nag-ready na. Tara na? Magsasapatos na. Yun, pero medyo nakakatakot lang mag-drive. Pero siguro mag-iingat na lang tayo. Ano bang ginagawa natin? Bakit tayo papunta sa trabaho? Ikaw eh. Grabe oh. Ang puti. Oh, diba? Ano ganun talaga. Ayan. First time ko ata na ganito. Papasok ako ng ganito kataas yung snow. Mag-ingat tayo. Yan, nakarating tayo
tayo ng safe. Salamat! Pero halfway pa lang. Bibiyahe tayo pabalik. Sana matapos ito bago mamaya. And excited pa naman yung mga bata mag-swimming. Yeah. Kasi Thursday nga ngayon, so may swimming sila. Bye! Bye! Ako, ingat ka. Thank you Lord, nakarating tayo sa bahay ng safe. So yan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-snow. Sa forecast hanggang 1 PM pa ata ito. Ayan, gutom na raw yung dalawa. Kaya ito, iniinit ko na yung niluto ko kahapon. I'm a Is it good? Bugatti. Do you know that Daddy cooked that? Yeah. Tapos na sila, so ako naman yung kakain. So, ganito ko siya gusto kainin. Yan, halo-halo na. So, a little bit of everything. Yan, may baboy, may manok, may itlog. Tapos, ano, yung, eto, balon-balunan, tsaka yung atay. Yan, 5:26 na. So, nagre-ready na kami dun sa swimming lessons nila. And he's gonna throw you. No. What? Are you guys ready? Yeah. No. Yeah, I'm ready. Yeah. Make it fast, ha? So we won't be late. Okay? I'm still going. Snow pa rin. So ito, binuhat ko na lang si Enzo. No. Yeah, there's a lot of snow, right? See? Oh. Say hi. Hi. Let's go. Go. Hey, I need. Hatid ko lang sila dito sa harapan para hindi na sila maglalakad. Kasi malamig na ngayon. Kanina, minus 12 feels like minus 24. Ito, malamig pa rin. And surprisingly, hindi pa nalilinis kanina yung kalsada. Kasi usually, kapag pag tumigil na yung snow, nililinis nila kaagad. So hindi ko alam kung bakit. Mukhang wala masyadong magsiswimming ngayon dahil hindi ganun kapuno yung parking and parang hindi ganun ka-busy sa loob. Tapos yung dalawa, ang kulit kapag dumarating kayo maaga eh. Can I see some snacks? No. That's $1. Yeah. Oh, let's go inside na nga. So, pupunta sa pool. Ayan, natapos na kami. So, pinaghintay ko na lang ulit sila dun sa may loob. Daanan ko na lang sila dito sa driveway dahil malamig and nakachinelas lang yung dalawang bata. So, after na ito, hatid ko lang sila sa bahay. And then siguro mag-killing time ako kasi hanggang 8 pa si Jamie. So, siguro mga 7:30 na lang ako aalis. Dahil yun nga, nag-iingat ako na mag-drive. So like kanina, yung pinakamabilis ko na ata is 30 kilometers per hour. Dahil syempre ayaw natin ma-involve sa kahit anong aksidente rito. Sky, did you enjoy? Huh? Yeah. Yes? But you weren't listening to your teacher. Hmm? You weren't listening to your teacher. Me? Yes. I was listening to them. How about you, Enzo? Yeah. You enjoy? Yeah. I enjoyed Because I was in the slide. Because I went to the slide, that was so fun. And go. Ayan, nasa bahay na sila. So sunduin ko naman si Jamie. Hi guys, good evening! So ayan, nasundo na ako ng aking asawa. At buti na lang, kahit papano, medyo cleared na yung daanan, di ba? Nahirapan ka ba pumunta dito? Hindi naman. May mga ano pa rin kasi na puno ko rin ng yelo eh. Oo. Pero ito, sa area na to, malinis na. Kaya nga. Pero doon sa Mavis Corner, Eglinton, yun puro yelo pa. Tsaka makikita mo yung plaza namin, di ba? Ang kapal ng yelo. Oo nga, bakit sa plaza Oo. na parang hindi minimenti? Hindi, sa lagay na yun, parang ilang beses ko na nakita na sinashovel yun. Nakita mo nga, ang taas-taas na nung parang may mountain na nung snow dun eh, no? So, kamusta yung swimming ninyo kanina? Okay naman, si Sky makulit.
Lagi Hindi ko alam naman kung may makulit. natututunan ba yun dun sa swimming lessons niya. Kaya nga. Dahan-dahan. Oo, dapa ka pa. Gusto ko nga mag-snow angel dito. Pwede dyan, no? Tignan mo, parang may pool. Never ko pa na-experience yun eh. Ikaw ba na-experience mo? talong ka dyan, no? Ganun ako. Ayan, nakaligo na yung asawa ko. Dahil pinaliguan niya yung mga bata. Tapos siya na rin naligo after. Sarap. Yan nga eh, gutom na gutom to eh. Grabe. Ito, adobo, tapos haluan niya ng kimchi. Masarap ba yun kapag ganon? Kimchi dobo. Hindi mo alam yun? Hindi eh. Kasi ito, sweetened, soya milk. I feel so healthy. Yan. Tapos na kami kumain at maglinis. Bakasyon ako ngayon, pero napagod nga ako buong araw dahil parang nagpaikot-ikot ako. Pero mas napagod ako dun sa mga tao na nakita ko kanina. Kasi after nga na mag-snow, yung mga tao parang naglabasan sa bahay. And nilinis nga nila yung driveway nila. So kaya minsan, napag-usapan namin ni Jamie, just in case next time kung ma-PR kami, anong klaseng bahay ba yung gusto namin. Pero kung ako yung tatanungin, gusto ko nga sana ng condo or ng townhouse. Kasi medyo nagkakaedad na nga ako. So parang hindi ko alam kung kaya ko pa mag-shovel every time na magkaroon ng ganitong winter storm. Pero si Jamie, ano ba gusto mo? Siyempre gusto ko bahay naman. Kasi, Bakit? nung nasa Pilipinas tayo, na matagal na tayo nakatira sa condo. So, syempre mas gusto ko na bahay naman kahit single detached, ganyan. Hindi, pero kasi, di ba, ang gusto mo lang naman yung may backyard. Hindi, ang gusto Di ko ba? lang talaga bahay. Kumbaga yung bahay natin, yung bahay namin noon, yung family home namin, parang ganun lang. Hindi naman kailangan na sobrang laki. And speaking of bahay nga, no, kasi like recently, kapag wala akong magawa, nag-check pa rin ako dun sa realtor.ca ng kung ano yung mga bahay na available na for sale. At the same time, siya na-check ko rin kung ano yung mga available na bahay na for rent. Pero since recently nga, medyo bumababa na nga yung presyo ng mga rental properties dito. So, minsan napapaisip ako na kung logical ba na lumipat kami. Kasi currently, masaya naman kami dito sa tinitiran namin. And never naman kami nagkaroon ng problema since lumipat kami dito. Pero kasi yung presyo nga na binabayaran namin dito, sa market ngayon, pwede na kami makarenta na siguro nasa main house na. So, eto nga si Jamie, tinatanong ko sa kanya kung open pa ba siya na lumipat kami given na siguro 1 year and 10 months na nga lang yung natitira sa papers namin. Siyempre, gusto ko lumipat. At least, di ba, parang ma-experience natin. Kahit pa paano, yung makatira sa bahay, sa main house tayo, hindi nakakakita tayo ng liwanag, nakakakita tayo ng view through the windows, ganyan. Yan, actually, tinanong ko na nga rin yung mga kaibigan ko rito. Pero syempre, di ko na sasabihin kung ano yung mga views nila about it. Pero kung meron nga kayong insight about it, please feel free lang na ilagay sa comment section. Ang fear ko kasi, like ngayon kasi mabait naman yung landlord namin. And sabi ko nga kanina, never naman kami nagkaroon ng problema rito. So natatakot lang ako na baka hindi maging ganito ka-smooth yung paglipat namin doon. Yan. Tsaka parang feeling ko naman, everything, mafe-feel naman natin yun. Just like nung time na nagtitingin tayo ng mga bahay dito, diba? Tapos nung pinasok natin to na parang alam na natin na parang okay dito. Kasi nga, yun nga, yung ang gaan ng environment. Tapos na taon pa that day, nandyan yung landlord, diba? Nakita niya tayo, nakita rin natin sila. Kung will na lilipat tayo, mangyayari lang siya just like kung paano nangyari dito na smooth lang yung Pero sa Sunday nga, parang nagpabook kami ng appointment dun sa isang bahay na nakita namin. Kasi yung nakita ko na property nga, parang walking distance siya dun sa trabaho ni Jamie. And at the same time, meron din walking distance na eskwelahan. Actually, malapit dun siya sa McDo na kinakainan namin. So sa Sunday, kasama ko yung buong pamilya ko na titignan nga yung property. Pero hindi pa naman sure. Pero sinend ko na dun sa broker ko para siya na lang yung makipag-coordinate dun. So again, exploratory lang yon. So hindi pa naman sure. Tsaka ilang bahay daw ba yung papakita niya sa atin? Hindi ko alam. Isa lang kasi sinend ko sa kanya. Pero sabi niya sa akin, baka mag-send pa raw siya sa akin ng iba. Baka meron daw akong magustuhan. Kaya nga. So, tignan lang natin sa Sunday. Pero matutulog na kami dahil may pasok mga kami bukas. So, siguro ganito lang muna uli. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!